Mag-ingat sa mga mapagpanggap. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. John chapter 12, verses 1 to 8, and I read it for you. 6 days before the Passover, Jesus came to Bethany, the home of Lazarus, whom he had raised from the dead. There, they gave a dinner for him. Martha served, and Lazarus was one of those at the table with him. Mary took a pound of costly perfume made of pure nard, anointed Jesus' feet, and wiped them with her hair. The house was filled with the fragrance of the perfume. But Judas Iscariot, one of his disciples, the one who was about to betray him, said, "Why was this perfume not sold for 300 denarii, and the money given to the poor?" He said this not because he cared about the poor, but because he was a thief. He kept the common purse and used to steal what was put into it. Jesus said, "Leave her alone. She bought it so that she might keep it for the day of my burial. You always have the poor with you, but you do not always have me." Ayaw po natin sa mga mapagpanggap. Ayaw po natin sa mga taong plastic. Ayaw po natin na umuoo kapag kaharap natin o kaya naman nakangiti kapag kaharap natin, pero pagtalikod natin, ano na ang sinasabi sa atin o kaya naman sinasaksak na tayong patalikod. Ayaw natin ang mga mabubulaklak na salita, matatamis na salita, pero kulang naman sa gawa. Hindi tumutugma ang bibig sa mga kamay, ang sinasabi sa ginagawa. Mag-ingat sa mga taong mapagpanggap. Maging mapanuri. Tingnan natin kung totoo nga ba ang sinasabi ng isang tao. Sa ating pong binasang Ebanghelyo ngayong Lunes Santo, napakinggan po natin kung papaano ang ating Panginoong Jesucristo ay nagtungo sa tahanan ni Lazaro. Doon kasama ng kanyang mga kapatid na si Marta at Maria na nakikain, pinagsilbihan siya, nakipag-bonding bilang magkakaibigan. Samantalang naroon ang ating Panginoong Jesucristo, kumuha ng pabango si Maria. Ito'y napakamahal, napakabango, at ito'y kaniyang pinahid sa mga paa ng ating Panginoon at kaniyang pinatuyo sa pamamagitan ng kanyang buhok. Ang amoy ay umalingasaw sa buong tahanan, kaya ito na amoy ni Judas Iscariote. Nagwika si Judas Iscariote, "Napakamahal ng pabango, maaari itong ibenta at ang kinita ay maaaring ibigay sa mga mahihirap." Ngunit sinabi ng Ebanghelyong ating binasa, si Judas ay hindi nagsalita dahil mayroon siyang concern sa mga mahihirap, bagkus siya ay nagwika ng ganoon sapagkat isa siyang magnanakaw. Siya ang humahawak ng pondo ng grupo. Mag-ingat sa mga taong nagpapanggap, sa aksyon man yan o kaya sa kanyang salita. Mag-ingat sa mga Judas ng ating buhay. Nakala natin may concern, pero sa katotohanan, mayroon siyang hidden interest. Maging totoo, katulad ni Maria. Maging totoo sa pagmamahal sa ating Panginoong Jesucristo, kung papaano niya pinahiran, nilinis ang mga paa ng ating Panginoon sa pamamagitan ng para sa Kanya ay karapat-dapat sa Panginoon, isang napakamahal at mabangong pabango. Maging totoo, katulad ng ating Panginoong Jesucristo, na sa Kanyang salita, makikita natin na tunay at tapat siya sa Kanyang mga gawa.
magpakatotoo. Huwag na tayong dumagdag sa mga taong nagpapanggap lamang. Tandaan natin, nakikita ng Panginoon ang bawat nating ginagawa sa ating buhay. Nakikita ng Diyos kung papaano tayo nagmamahal at tunay na nagmamalasakit sa ating kapwa. At nakikita rin ng Panginoon kung papaanong namimeke tayo ng mga salita at ng mga gawa. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, tulungan niyo po kaming maging totoo sa aming salita at sa aming mga gawa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. Kung gusto naman pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.